Malinaw ang direksyon ng Philippine Navy. Ang susunod na malaking hakbang ay submarine capability. At sa lahat ng submarines na pinag-uusapan, isang klase ang lumalabas na pinakamalamang na bibilhin ng Pilipinas. Isang modern, blue water capable submarine na kayang patakbuhin, kayang isustain at kayang magbago ng balanse kahit maliit ang bilang. Ito ang KSS-3 based submarine offer na pinangungunahan ng Hanwha Ocean. Ang Pilipinas ay isang arkipelago, mahahabang baybayin, maraming choke points, malalawak na dagat na kailangang bantayan. Surface ships ay kita, eroplano ay kita. Pero ang submarine ay iba. Hindi mo alam kung nasaan, hindi mo alam kung kailan gagalaw, at hindi mo alam kung ilan. Ito ang dahilan kung bakit submarine ang pinaka-epektibong sea denial asset para sa Pilipinas. Hindi naghahanap ang Pilipinas ng pinakamalaki o pinakamayabang. Ang hinahanap ay praktikal, kayang gamitin ng sariling tauhan at kayang i-maintain sa mahabang panahon. Ang KSS-3 class submarine ay pasok sa eksaktong profile na ito. Diesel-electric, may air-independent propulsion at dinisenyo para sa regular Navy operations. Ibig sabihin, kayang aralin, kayang patakbuhin, at kayang isustain ng Pilipino. Ang submarine na ito ay gumagamit ng diesel-electric propulsion. Kapag nasa ibabaw o snorkel depth, diesel engines ang nagcha-charge ng batteries. Kapag nakalubog, electric motors na ang ginagamit. Walang combustion, walang ingay ng makina. Tahimik na paggalaw sa ilalim ng dagat. Sa bilis, kapag nasa ibabaw, umaabot ito ng humigit kumulang 10 hanggang 12 knots. Kapag nakalubog, mas mabilis, nasa 20 hanggang 21 knots. Pero mas mahalaga sa submarine ang endurance kaysa bilis. Dahil sa air-independent propulsion, kaya nitong manatiling nakalubog ng mahigit 20 araw. Hindi kailangang umahon, hindi kailangang magpakita. Ang laban sa ilalim ng dagat ay hindi palakasan sa mata. Ito ay palakasan sa pakikinig. Tahimik na propulsion, acoustic reduction at modern passive sonar ang dahilan kung bakit mahirap itong hanapin. Mas mauuna nitong marinig ang kalaban bago pa siya mapansin. Ang pangunahing armas ng submarine na ito ay mabibigat na torpedoes. Kayang palubugin ang surface ships. Kayang lumaban sa ibang submarine. May multiple torpedo tubes. Kayang mag-engage ng higit sa isang target. May kakayahan ding mag-deploy ng sea mines at gumamit ng decoys at countermeasures para makaiwas sa atake. May isang sandata ang submarine na walang bala at walang missile. Takot. Takot sa hindi mo nakikita, takot sa hindi mo naririnig. Kapag alam ng kalaban na may submarine ng Pilipinas, walang galaw na kampante. Ito ang nangunguna dahil hindi lang submarine ang inaalok. Kasama ang base concept, training, simulators, maintenance, at long-term sustainment. Para sa first-time submarine navy, ito ang pinaka-critical na factor. Ang submarine na ito ay simula ng bagong yugto ng Philippine Navy. Tahimik sa ilalim ng dagat pero ramdam ang epekto sa buong West Philippine Sea. Kapag pumasok ang Pilipinas sa submarine era, iba na ang magiging pagtrato sa atin. Kung gusto nyo ng ganitong klasing malinaw at diretsyong military content, i-like nyo ang video na ito at mag-subscribe kayo sa Pare Koy Military. Dito natin pinag-uusapan kung ano ang binibili ng Pilipinas at kung bakit ito mahalaga sa ating lahat.